tambak ng mga research papers kung nakababad lang sa mga lumang pag-aaral ng mga institusyon. Dahil nga sa mga kaskas at ikaw na pag-aaral, kumakapal nga ang credibility ng kanilang mga dalubhasa, pero nakinabang ba ang komunidad na kinabibilangan nila? Siyempre sa ako, hindi. Pinag-aralan, palay at mais ang produkto nyo. Mahirap ko i-translate. Tama po ba? Kaya naman, saludo po tayo nga sa pagsisikap at pagkamalikhain ng isang eksperto mula nga po sa Bicol State University, si Dr. Justino Arboleda. Isinulang niya ang pagsusuri sa inyo at paano pa mapapalago ang paggamit sa produkto ninyo, lalo-lalo na sa paggamit ng tinawag niyang coco coir fiber bilang mabisang kasangkapan para pigilan ang pagkulong ng lupa, para mag-line ng mga landfill, maghinto ng desertification at marami pang pagkakamitan nito. Dahil sa pagsusumikap po ni Dr. Arboleda, nakatipid ang DPWH at kasabayan ng bilyong-bilyong piso pondo para sa slope protection at soil erosion control. Sa kasalukuyan, may 62 road projects mula sa 2 milyon ang gumagamit ng coconut para maiwasan ang pagkuwi ng lupa, habang umangat rin ang bilang ng mga coco coir community-based processing centers mula 16 noong 2011 hanggang sa 50 nitong 2012. Dati nagtitiis tayo sa mas magastos at madaling masirang teknolohiya. Ngayon, gamit ang mas murang coco coir fiber, mas matibay ang ating slope protection, mas nakikinabang ang ating lokal na komunidad, at talaga nakakatulong tayo para palalagaan ang ating kalikasan. Ayon nga po kay Secretary Singson, sa sobrang in-demand na produkto ito at dahil ini-export na ang ating coco coir sa maraming bansa. Ulat po kayo, kasama na dyan ng Japan, China, Germany, Amerika, at iba pang bansa. Minsan po, actually sabi ng writer ko, minsan tayo ang naubusan ng supply ng coco coir. Ang sabi po sa akin kapakailan, wala na raw tayong coco coir na export na. Kaya yun po, nilan ko bakit dapat palawin natin ang ating coconut industry. Naging posible po ito dahil sa dedikasyon ng isang tao, hindi para pakapalin ang kanyang credentials at maging makasarili, kundi para matiyak na ang kanyang mga sinaliksik ay magkaroon ng positibong ambag sa buhay ng kanyang mga kabayan. Kung hingi ako sa talino ng pagkakataon na kausap kayo, nagdaga ko lang ang konti. So yung unang produkto, kinukuha ko sa husk, no? Yung fibers, yun ang ginagawa coco coir. Habang pinoprocess ko nito, may dust o may pulbong na po-produce, tinawag ko ng coco peat, nag-i-enhance po ng ating lupa. Okay. Yung, syempre, pinagtawanan po ko nung galing ako ng Amerika, sinabi ko, ang laki ng demand para sa coco water. Mula 1,000, ngayon po last time ko tinignan yung report as 11 million liters of coconut water na po ang i-export natin. Sinabayan pa ng isang article na nabasa ko sa Economist magazine kung tayo nagkakamali, kung saan namumulema na po yung nagsusupply ng coconut water sa pagdaigdigang pangakalakal dahil kulang ang supply. Ang Pilipinas po at Indonesia, Thailand, ang mga pangunahin nagsusupply, at yung akong nandito sa atin sa pinakamalaki, eh hindi na sa makakumit ng dagdag na merkado dahil nga pinoproblema ng supply. So, hindi ko lang po, no? Yung coconut tree of life, eh talaga naman parang ng pangagamitan, marami tayong avenues na maidagdag sa kakayahan ng ating masasakang pangatin ng kanyang buhay. At ang mula po ito, no? Dahil nga, nagtanong ang isang profesor, Arboleda, na bakit ba tayo nag-aaral na walang saysay sa komunidad natin? Sinalin siya sarili, pinapakinabangan na kailang komunidad. Ito mismo ang patent prinsipyo ng malasakit na nais kong makita mula sa ating mga institusyong pang-edukasyon. Wala pong duda sa ibinubuhos sa pagsusumikap ng pamahalaan para pasanin ang mga hinaing na mga kababayan natin nahihirapan dito sa Mindanao. Sa pakikipagtulungan ng bansang Australia, 3.93 bilyong piso po ang pondo para sa basic education assistance for Muslim Mindanao. Isa po PEP project, a priority project ng Governor Hataman na baka mas kilala nyo sa ngalan BEAM ARM.
Tradisyon po ito ng ating mga kabataan mula kinder hanggang sa technical special training ng mga out-of-school youth sa 5 probinsya at 2 lungsod sa katimugang bahagi ng ating bansa. Mahigit 1,482,100 na kabahayan na rin ang nakarehistro sa ating Pantawid Pamilya Pilipino Program mula sa Mindanao. Sa kanila napunta ang 11.63 bilyong pisong pondo para iligtas sila mula sa kumuloy ng kahirapan. Malinaw po sa mga proyekto ito ang patuloy ng pangangalaga ng pamahalaan sa kapakanan ng mga kababayan natin dito sa Mindanao. Subalit, mas magiging epektibo ito kung handa rin ang ating mga institusyon para makisagwan tungo sa katuparan ng ating mga hikain. Samantalahin po natin ang kakaibang kumpiyansa ng mundo sa Pilipinas. Samantalahin po natin ang kumakalat na kapayapaan at kasaganahan sa buong Mindanao sa tutungan. Madalas po tayong may nakakasalumumang mga personalidad na may mainting na advokasya ng isinusulong at wala pong masama rito. Subalit kapag sarado po ang isip natin at hindi tayo bukas sa ito pang punto de vista, ipinagdadamot din natin ang pagkakataon na makabuo ng solusyon akma at makabubuti sa lahat. Kung talagang gusto nating umusad ang ating bayan, handa rin dapat tayong makilahok sa patas ng diskurso at hindi puro sarili lang natin ang ating pinapakita. Umali po tayo sa mga handang makiambag at makilahok. Hindi sa mga reklamo ng reklamo pero wala namang inaanok na solusyon. Nag-uumapaw po talaga tayo sa mga likas na yaman, gayon din sa kaliwat kanang oportunidad. Subalit wala na po mas mabisa at mahalaga pangbukal ng lakas ang ating bansa, kundi ang taong bayan mismo. Mga Pilipino may sipag, may talino at may kakayahang itimon ang kanilang kapalaran tungo sa buhay na kanilang talagang inaasam. Kaya naman umaasa po kung lahat ng paksang tatangkay ninyo sa pagtitipong ito ay nakatutok sa ikabubuti na kapakanan ng mga kababayan natin mula man sa Luzon, sa Visayas o sa Mindanao. Napipitas na nga po natin ang mga bunga ng pagtahak sa pagmanalas at umaasa kung hindi po kayo magpapalihis sa mga ingay at negativismo ng ilang nais lamang tayong ibalik sa malubak na nakaraan. Mag-isa lang po tayo sa agenda ng pagbabago ng panandang natin ang ating mga tungkulin bilang mabuti Pilipino at ipagpatuloy ang pagpupunda ng dunong, kakayahan at magsasanay sa ating mga kababayan upang ang kinabukasan natin ay ihamak na mas maganda at mas mayabong kaysa sa ating nakamistunan. Bago po ako magtapos, alam mo niyo, gusto ko lang i-share sa inyo. Well, first of all, talagang totoo ako nakabalik ako dito sa Zamboanga. Magkakalag-talaga po tayo ni Indy Taribeng at nauna po nadalay po na sana bago ako nakabalik dito. Yun naman po hindi dahil sa ayaw kong bumalik dito, talagang hindi ko magkatugma-tugma yung ating schedule at yung aking pakiusap sa PSG na kailangan na makadalo tayo na dito. Talaga nung itong hotel na pinagdadulungan natin, ito meeting na ito, sabi ko, alam ko yan ah, tulog ako dati dyan. Pagdating ko sa airport kanina, kakaiba na yung hotel, laki na bigla rito. Kawain na raw pala ito. Yung, siguro ano bang simpleng paliwanag nasa naman tayo. Yung pinakamabilis home indicator ng ating ekonomiya, sinasabi kadalasan yung stock market. Paalala ko lang, dami ngayon ako sinabi siguro ito. Dati ho, 4,000 na level ng Philippine Stock Exchange Index. Eh parang ceiling, aabot, kapraso, baba ka na. Ngayon nasa 6,000 na tayo level. 6,100 yung binalita sa akin. Nasa ba tayo 60, yung ito nagre-record, 68. More or less, 68 or 67 time sinira yung record. Okay. Yung hindi pa tayo investment grade, sabi ng mga credit rating agency. Sila ho kasi conservative. Napaso sila ng Lehman Brothers. Pero pinauutang na tayo ng mga financial institutions, investment grade level na. Ibig sabihin po nun, kung kailangan natin pantustos sa ating deficit, nakukuha natin mas mura. Dahil mas mura, mas konting interest na binabayad, medyo mas malayo ang inaabot ng bawat piso sa kabayan. Sabayan pa natin ang matinong pagbubulito, tulad na nangyari nga sa example natin, dito po sa Arleta Avenue sa Quezon City, Arleta Avenue at
Quezon Avenue. Okay. Parati yung traffic, gumawa sila ng underpass. Noong unang in-estimate yung project ng ating pinalitan, 690 million ang kailangan ng project. Sabi ni Secretary Sison, tapos sa ito mga ginagawa, subukan nila, bawasan lahat ng palagay ng maling gastos na 500 plus million. Noong actual na pinabid out, natapos yung proyekto, 430 million na lang po ang talagang ginastos at 100 days in advance natapos yung proyekto. Ngayon, talagang umuusad, talagang maabante, at ipakipag-usap sa iba. Talaga naman po natin nila ang kagustuhan ng pagkalugay ng kapayapaan. Pagkakataon natin itong ilagay yung environment na tinatawag, kung saan magkakaroon ng pagkakataon na talagang imbis na maghatakan tayo pababa, ay talagang magkatulungan tayo pangan. Oportunidad na asuto, at ba't po nabagit lang sila nito, pinalala sa akin ng aking Assistant Secretary, si June Belantar, na nagpunta kami ng kampanya dito sa Zamboanga. Dito rin po niya unang natin, panalo na tayo. Ilang oras nga ba tayo bring to sa motorcade? Kasi inalita namin sila ng hapon, nakita-kita kami gabi na doon po sa ating rally. Ngayon, lahat po ng mga nakasama natin doon, kasama pa rin natin ng ahas. They dared to dream. They saw the situation, they said, this is so. They refused to give up, they took up the challenge, and we are where we are now because people dreamt and worked in the dream. There is no limit to where we can go to so long as we are faith in God and so long as we continue to dream and believe in the capacity, in our capacity or collective capacity to take care of each and every one. That is the essence of where we are. Go to how we will get there. We are responsible for it. Thank you. Thank you very much, Mr. President. The President graciously allowed us to have photo opportunity with him. So may we request the